Hello my beautiful souls, welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maaaring mag-resonate, maaaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift sa energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. So let's see. So we have here the Three of Pentacles, Two of Wands, the Eight of Swords, the Ace of Pentacles, the Empress, King of Swords, Two of Swords, and the King of Pentacles. Bottom card is the Hanged. Okay, so mukhang may nape-pressure dito na magkaroon ng higher level of commitment or lumagay sa tahimik. Lalo na dun sa mga may long-term relationship or kahit pa hindi pa nagtatagal ang relationship is parang minamadali na kayo magpakasal, lumagay sa tahimik, magkaroon ng anak. So for some of you, parang may nagkaroon na nga ng anak kaya minamadaling magpakasal, ganyan. Pero mukha kasing may isa sa inyo na nagpaplanong mag-abroad, umalis, hindi pa sigurado or ayaw pa niyang magpakasal, ayaw pa niyang lumagay sa tahimik. Kumbaga, parang marami pa siyang pangarap sa buhay na gustong matupad, kaya parang wala pa sa isip niya magpakasal. Yung iba naman, parang dahil nga nagkaanak na kayo, gusto niya na lumagay sa tahimik, pero yung isa sa inyo, yung isang kung sino man sa inyo is ayaw pa. Kumbaga, marami pa siyang gustong gawin. Ayan, hindi pa siya tapos sa kanyang pagdadalaga, pagbibinata stage, ganyan. Hindi pa siya ready to have this new level of commitment. Ayan, parang may allergic sa marriage, commitment. Ayan. Bottom card natin dito, music. So, meron tayong hourglass, light bulb, ground, tree, and magnet. Ay, kasi yung gusto niya parang ano lang ligawan pa lang din kayo or dating, ganun lang. Pumasok sa isang relationship, gusto niya mag-enjoy lang. Hindi pa siya ready na mag-settle down, lumagay sa tahimik. And for some of you, meron ding greatest love na hindi makalimutan. Kaya parang wala pa sa isip niya talagang lumagay doon. Parang ayaw niyang pumasok sa isang sa higher level of commitment. May mga nagpaparinig na siguro, kailan tayo magpapakasal? Kasi may anak na, ganyan. So, kailan mo plano mag-propose? Ganyan. So, parang may napapressure. Sabi, porke may anak na, kailangan magpapakasal na agad. Yun yung, parang, yung mga dahilan nitong taong ito is parang out of So, parang wala lang talagang balak, ganun. Madaming dahilan. Kumbaga, 'di ba, sabi nga kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. So, itong taon to puro dahilan. Kaya ayan, parang nag-i-struggle na Struggle is real. I love your humor. You're my destiny. Honesty is the best policy. I want you back. Moving forward. Need to achieve my goals and I'm sorry I'm wasted. Ayun na nga, no? May energy kasi dito na parang may past person na gustong bumalik, kaya may nako-confuse. Ayan, may nanggugulo ng peace of mind. Para kasi biglang may past person na nagpaparamdam, kaya naguguluhan. Yung isang partner parang gusto na mag-settle down, lumagay sa tahimik, magpakasal. And then yung isa parang naguguluhan pa siya, hindi pa siya sigurado kasi parang iniisip pa niya yung greatest love niya. Paano kapag bumalik yung greatest love ko, ganyan. Tapos nagpakasal ako. Parang ganun. Guarded and wounded. Nako. Ayan tayo no? Kaya parang pagdating sa usapan ng kasal, binabago niya yung usapan. So, tingnan natin.
We will be together again. Ako po. I wish I had treated you better. Pwede magkabaliktad ang sitwasyon, ha? Sinasabi ko, I will wait for a sign from you. Okay, so kasi ang malinaw dito is, isa sa inyo, merong pero pwedeng hindi 'to para sa'yo, ha? May kasi, relationship pero yung isa dun sa magka-partner na yun is may gumugulo sa isip niya na past person na parang greatest love niya, eh. Kaya kahit anong gawin mo na ipasok yung usapan ng kasal, eh, dedma siya, okey? I can't stop thinking about you pa, oh. So, ayan, I am afraid to contact you kasi alam niya in a relationship siya. I know that I crossed the line with you. It was my fault, but I blamed you. The timing just wasn't right for us. So, parang naghihintay pa siya ng right time, ha? Na bumalik doon. I worry myself in world to forget you. Pero pinilit niya ng kalimutan yung taong yun, eh. Kasi alam niya parang committed na siya sa'yo or lalo na kung may anak na kayo nitong taong 'to. Mahirap na para sa kanya na umiwas sa'yo or layuan ka. Parang kahit dun lang para sa bata, gano'n. Pero kung wala kayong anak, 'wag mo nang hintayin pa na magkaanak kayo 'no, bago mo siya hiwalayan. Kasi mukhang malabo itong mangyari na papakasalan ka niya. So, meron tayong letter C, X, L, B, F. So, mukhang wala lang talaga siyang planong gawin yun. Kaya puro siya dahilan. G, Q, D, V. And bottom card. Ayan. So, mahirap magbigay ng time and effort and love sa ganung klase ng tao na hindi ikaw yung nakikita niya sa future niya, na parang hindi pa siya tapos mag-explore ng other options habang ikaw sigurado na sa kanya, siya ay hindi pa pala sigurado sa'yo. 'Di ba? Ang sakit ng gano'n. So, we have here attraction. Ayan na naman siya, si no strings attached. Past life lover. So, maaari kasing sa inyong past life ay mukhang hindi maganda ang naging ninyo nitong taong ito. Kaya kumbaga parang karmic din, eh. Karmic din 'tong nangyayari sa inyo ngayon, nitong taong ito, na hindi siya sigurado pa sa kung ano yung gusto niya. May parang gumugulo sa isip niya, may hinihintay siya na tao, na itong nararamdaman niya ito with this magnet na or puwedeng may nakilala siyang bago na nagpapagulo ng isip niya. Kaya kapag pinapasok mo yung usapang kasal, kailan kayo magse-settle down, magpapakasal, iniiba niya yung usapan, allergic siya sa gano'ng topic, gano'n. So, tingnan natin anong message ng archangels. So, we have here leadership by Archangel Gabriel. It's time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. So, mukhang sinasabi dito is mag-focus ka muna sa iyong career kasi magandang leadership qualities mo na maaaring itong taong to ay maging distraction lang din sa'yo. Ayan, so kung hindi pa talaga kayo sigurado, ay balansehin yung mga bagay-bagay, no? Kasi ang hirap 'pag nagsisi kayo na naman sa huli, ayan, 'di ba? So, maganda is una pa lang, nagkakaalaman na kayo kung may patutunguhan ba itong relasyon natin o wala, o ganyan, mag-usap kayo, ayan. Nakikita mo ba ako sa future mo o hindi, mga ganyan. Para nagkakalinawan, para hindi na kayo naglolokohan pa, 'di ba? Para hindi na nagtatagal yung move on na lang agad, o 'di ba? So, hindi ako para magsira ng relationship ninyo, ayan. So, lang, maganda lang yung ang hirap kasing pumasok sa ganyang sitwasyon, lalo na kasal, hirap lumabas diyan, 'no? Lalo na kapag pinakasalan mo is maling tao na pagsisisihan niyo lang sa huli, naku, para kang pumulot ng bato na ipinukpok mo sa ulo mo, 'di ba, napakahirap. Kaya
Yung mga anak ninyo, hindi yan makakapili ng magulang, kaya bigyan niyo sila ng mabuting magulang in the future. Kayo ang pipili niyan, 'no? Kasi yung mga anak ninyo, hindi yan makakapili ng magiging parents nila in the future. Kaya kayo ang may responsibilidad na pumili ng tamang tao. Kaya 'wag masyadong marupok, 'wag masyadong padalos-dalos, lalo na sa usapang ganyan. So, we have here, full of charisma, confusing. So, yan na nga, oh, may nako-confuse pa, eh. Kaya kapag pinapasok yung ganyang usapan, hindi pa siya sigurado. We have here long distance, quiet person, amazing. So, nagsasayang ka lang ng oras sa ganong klase ng tao na hindi sigurado sa'yo. So, you deserve better, no? So, we have here, one, just fire sign, Aries, Leo, Sag, cold city, soulmate, Taurus, sword is air sign, Gemini, Libra, Aquarius, emotional, September, North PH, North, bakit North? South yan eh. Ayan, South PH, December, Shy at First, Flower Farm, Runner, Sagittarius, May, August, Capricorn, 1, karmic relationship, o, di ba? So, ang lakas ng ano nga dito, karmic nga. Tapos, meron pa siyang greatest love na hindi makalimutan. Mahirap kalaban yun. Habang buhay mong kakalabanin yung multong yun, di ba? Para kami multo dyan na kinakalaban araw-araw na mahirap kalaban ng greatest love. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.